Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Welcome muli. Nandito na naman tayo sa ating pagsamba sa magitan ng panalangin. Ngayon po ay araw ng mga banal. At ito ay naging tradisyon ng ating bansa na ito'y tawaging araw ng mga patay. Ngunit, binigyan nila ito ng pagkakaiba. Yung unang araw ay araw ng mga banal, All Souls Day, Saints Day, at kinabukasan ay All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Actually, ito po yung araw natin, mga buhay na banal. At katunayan, ito'y araw ng ating kapatid na si Sister Nita. At alam kong mayroon pang mga kasabayan dito, mga banal po sila, mga kapatid. Kaya ating purihin ng Panginoon sa gabing ito, isang biyaya na tayo ay magkatipon sa daan ng panalangin. Kapag ang tao isang tao ay mahal mo, nais mo siya laging kasama, nais mo siyang laging kausap. Mabilis ang iyong mga mata, mabilis ang iyong mga tenga para sa kanyang pangangailangan, sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Ganyan tayo kung tayo po'y nagmamahal sa Diyos. Nais natin na lagi natin siyang kapiling, kasama, at nais natin na lagi natin siyang kausap. At mabilis ang ating mga tenga at mga mata para sa ating Panginoon. Ito ba'y totoo sa ating mga buhay? Na tayo po ay mabilis sa kanyang presensya. Na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa John chapters 15, 16, 17, na ang sabi ng Panginoon, kayo ay naririto pa sa sanlibutan, ngunit hindi kayo mga makasanlibutan. Kaya daigin ninyo ang sanlibutan. Tayo po tinutukoy nun. Paano natin daigin ang sanlibutan? Ito'y sa pamamagitan ng pakikinig natin at pagsasagawa ng ating mga natutunan sa kanyang salita. At isang bahagi sa banal na kasulatan ang siyang ating pakikinggan ngayon upang tayo matuto nang sa ganon matipong madaig ang sanlibutan. Buksan natin ang ating Biblia, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, babasahin ko po ang 2 talata, verse 8 and 9. Ganito ang pagkakasabi. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang mga bagay o anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita ninyo. Narariyan, handa po Panginoon upang bigyan liwanag ang aming mga paa sa paglakad namin sa mundong ito at bigyang liwanag ang aming landas upang hindi kami mapunta sa kanan o sa kaliwa, kundi ang katotohanan ng liwanag ng iyong salita ang siyang gumabay sa amin tungo po sa aming pong Panginoong Jesucristo. Samahan niyo kami sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong pamagatan itong panalangin dadaig o dumadaig sa sanlibutan. Kailangan nating manalangin na dumadaig sa sanlibutan. Ngunit, tignan natin muna kung ano po ang likuran ng pangyayari ng Pilipos. Halos alam na natin ang nangyari rito. Matapos na sabihin ni Pablo at palakasin ang mga kapatid tungkol sa kanilang karanasan sa mga pag-uusik, maging sa kanyang buhay na siya nakabilanggo sa kasalukuyang ito, siya po ay nagbigay ng mga paalala bilang tanda na tayo'y magiging mananaig ng sasanlibutan. Napakalaga para sa atin ang mga paalalang ito ng talatang ating binasa ngayon.
Habang tayo nasa sanlibutan, huwag nating kalimutan ang banal na paalalang ito ng Diyos sa kanyang salita. At dito, mayroon tayong dalawang paalala. Dalawang paalala. Sa verse 8, una, sa sanlibutan, mag-isip tayo ng tama. Mag-isip tayo ng tama. Sinasabi po natin mag-isip ng tama sapagkat kadalasan ang isipan natin wala po sa tama sa salita ng Diyos, kundi ang kaisipan natin ay kung ano yung kinagisnan natin sa sanlibutan. Hindi po tama. Ang tama po ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Verse 8, ganito ang sabi, kahuli-hulihan, sapagkat ito po yung mga nakaraan na mga paalala ni Pablo, aral na tinuro, sa kahulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang turo po rito ng salita ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng sulat ni Pablo, bagamat ang Panginoon ang siyang nagturo sa kanya, dapat tayong magkaroon ng tamang isipan. Isipin ang mga bagay nito. Kinakailangan sa paghayo natin sa sanlibutan, halimbawa, pupunta tayo sa trabaho, paghayo natin patungo sa school, paghayo natin patungo sa office, o saan mang lugar, sa bahay, sa kapitbahay, sa bakasyon, o di kaya sa pamamasyal, kung saan-saan mga kapatid, dapat nating isipin ang mga bagay na ito. At ito po ay makikita natin sa 7. Upang madaig natin ang sanlibutan, hindi tayo magkaroon ng maling desisyon, isipin natin palagi ang bagay na ito bago natin gawin o desisyonan ang isang bagay na gagawin natin. Unang-una sabi dito, ito ba ang tanong natin, kapag tayo may gagawin o mayroon tayong desisyon gagawin, ito ba'y, tanong natin sa ating sarili, ito ba kung aking gagawin ay, unang-una, totoo? Ano pong sabi sa ating text? Kauli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo. Yun ang dapat nating isipin palagi sa ating mga ginagawa. Saan man tayo humahayo sa sanlibutan ito? Totoo ba? Mapagkakatiwalaan ko ba ang desisyong ito kung gagawin ito? May katotohanan ba itong sinasabi rito? Totoo kaya ako dito kung ito'y gagawin ko? Yan po dapat ang mag-isip ang mga Kristiyano. Bago natin gawin isang bagay, magtanong tayo sa ating sarili, batay sa utos ng Panginoon sa salita, ito ba'y totoo? Ikalawa, ito ba'y kagalang-galang? Kagalang-galang ba ito? Yung kilos ko ba rito ay magiging kagalang-galang? Yung desisyon ko ba ay gagalang ng mga tao? O pagtatawanan lang ko? O ako ay sisirain lamang? Ugali ko ba sa bagay na ito ay kagalang-galang? Tanda natin, mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, gawin natin sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo mag-isip ng tama. Totoo ba ito? Ikalawa, kagalang-galang ba ito? Ikatlo, matuwid ba ito? Matuwid ba ito? Pag sinabing matuwid ba ito, sang-ayon ba ang Diyos dito? Ito ba ay may pahintulot sa kanyang salita kung gagawin ko? Halimbawa, maglalagay ka ng magpo-post ka sa Facebook, tama ba ito? Totoo ba ito? Kagalang-galang ba ito? Matuwid ba itong gagawin ko? Mayroon kayang matitisyo dito o lumalabis ba ako? Baka naman, makasanlibutan na ang ginagawa ko. O gusto kong kumita sa Facebook. Kaya kung nagpo-post ng ganito, dapat tayong mag-isip. At pag-isip natin, 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, do all for the glory of God. At hindi lamang yon. Malinis ba ito? Yun ang kasunod eh. Malinis ba itong gagawin ko? Hindi ba ako mapupulaan dito? Ako ba ay talagang dalisay dito? Pang-apat, kaibig-ibig ba ito?
Dapat nating isipin yan. Maganda bang pangugali ka rito? Tatanggapin ko po siya, nakikipagkompromiso ba ako rito? Kaibig-ibig ba ito sa Diyos? Dapat tayo mag-isip. Huwag tayo mag-isip tulad ng sanlibutan. Na agad pagka-opportunity, yakap agad. Para sumikat tayo, para maging makilala tayo. No, kaibig-ibig ba ito? Susunod, kapuri-puri ba ito? Napupurihan ba ang Diyos dito? O ito'y kahambugan o kayabangan? Ito ba'y nakakatisod sa gagawin ko? Dapat mag-isip tayo. At panghuli, nararapat ba ito sa kapurihan? Yun po, dapat tayong magkaroon ng tamang kaisipan pagdating po sa pamumuhay natin sa sanlibutan. Nandito po tayo sa sanlibutan, ngunit huwag tayong maging makasanlibutan. Upang maiwasan natin yan, tignan natin yung mga katangiang ito na tinuturo sa atin ng Panginoon. So ikalawa, sa una po, sa sanlibutan, mag-isip tayo ng tama. Ikalawa, sa sanlibutan, gumawa tayo ng tama. Now, hindi tayo makagawa ng tama kung di natin pinag-isipan yung mga dapat nating gagawin. Para mapag-isipan natin, mayroon pong 7. Diba? 7 na dapat pag-isipan. Totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, nararapat papurihan. Saan ito pumapasok, mga kapatid? Ito'y tinatawag sa atin bilang Christian as Christian liberty. Mailapat natin ang ating Christian liberty. Paano natin masabing tama ang ating ginagawa? Remember, ang gawa natin, hindi gawa ng sanlibutan. Ang gawa natin ay yung pagsagawa ng kalooban ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10. Matapos na tayo po maligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng dugtungan sa Kanya. Sa ating pagdugtungan, mga kapatid, hindi natin gagawin yung sarili natin, kundi mayroon pong mabubuting gawang inihanda na ang Panginoon. Verse 10, ganito ang sabi, sapagat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa good works, para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Saan? Dito sa mundo, sa sanlibutan. Yung good works po, mga kapatid, ginagawa ba natin ang ating gagawin for God's glory? Sapagkat kung hindi naluluwalhati ang Diyos, alam natin, simang tayo doon sa good works na inihanda ng Diyos sa atin na siya nating dapat lakaran. So, paano po natin gagawin yon? Paano natin gagawin yon? Ang sabi ni Pablo sa verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan, mga bagay na inyong tinanggap, mga bagay na inyong narinig, mga bagay na inyong nakita. Kanino? Kay Pablo. So, ang Biblia po, ang mga sulat ni Pablo, narinig natin, natutuhan natin, nakita natin sa buhay ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo nito, ang mga bagay nito ang gawin ninyo. Hindi yung sa sanlibutan. Ang mga bagay nito ay gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Wow, napakaganda po. So, paano natin gagawin ito? Ano mang natutunan natin sa banal na kasulatan, ano mang napakinggan natin sa banal na kasulatan, siyan dapat nating gawin. Sabi nga sa James chapter 1 verse 25, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, tingnan nyo, sabi ni Pablo, kung ano yung natutunan natin sa kautusan, sa banal na kasulatan na itinuro niya, ang sabi ni James, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Hindi tayo nabibigo. Dapat ang basis natin ng ating decisions and action dapat
batay sa salita ng Panginoon. Natural, natutunan natin sa salita ng Panginoon. Hindi tayo makasanlibutan. Kaya ang ating batayan ay ang salita ng Diyos. Sumusunod tayo sa bakas ng ating Panginoon. Sabi nga, tayo po ay nahuhubog tungo sa larawan ng ating Panginoon. Kaya kung ano yung tinuturo ng apostles, nakita natin, narinig natin, natutunan natin, sila yung foundation ng ating pong pamumuhay sa kabanalan. Ephesians 2:20, ganito ang pagkakasabi. Verse 19, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga sa mundong ito, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambayan ng Diyos, na itinayo sa saligan iniligay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Dahil tayo po'y naligtas sa pamagitan ng salita, at ang salita na ito'y instrumento ng banal na Espiritu upang tayo ay i-regenerate, at natutunan natin ito. Tayo po ay nakatayo sa pundasyon ng aral ng mga apostol. So, anuman ang natutunan natin dyan, anumang natanggap natin, anumang narinig natin, anumang nakita natin sa kanila, siyan dapat nating gawin. Ano pong sabi? Anong dapat natin gawin? Gawin natin ang mga ipinag-uutos. Now, here comes, pagdating po sa Christian liberty. Pag sinabing, gawin natin ang mga bagay na pinag-uutos ng Diyos at mga bagay na hindi ipinag-uutos. Yun ang ating buhay. Obedient tayo sa direct command of God at doon sa mga negative command of God. Pero yung in-between, gray area, yung hindi po pinag-uutos, wag nating gawin. Right? Yan po yung ating pong buhay. Yung direktang utos ng Diyos, positive, gawin natin. Yung negative na utos ng Diyos, sundin natin. Pero yung kalagitnaan, wag nating gawin. Pero mayroon tayong Christian liberty. Upang yung mga bagay na sa gitna na hindi pinag-uutos ng Diyos, gamitin natin ang Christian liberty. At ang Christian liberty natin, kalayaan natin, nakabase doon sa 6 na ugali na sinasabi kanina. Ito ba'y totoo? Ito ba'y kagalang-galang? Ito ba'y matuwid? Ito ba'y malinis? Ito ba'y kaibig-ibig? Ito ba'y kapuri-puri? Nararapat papurihan. Tulad na halimbawa, mayroon bang pinagbabawal na paninigarilyo sa Biblia? Wala. Sa normative na Christian, hindi naman pala pinagbabawal. Gawin natin. Pero ang Bible, walang ipinagbabawal. Anong dapat? Huwag nating gawin. Huwag nating gawin. Sapagkat yun ay kasalanan. Sapagkat nilalabag mo na yung sa verse 8. Paninigarilyo ba? Totoo ba ito? Paninigarilyo ba? Kagalang-galang ba ito? Paninigarilyo ba? Matuwid ba ito? Ang paninigarilyo ba? Malinis ba ito? Paninigarilyo ba? Kaibig-ibig ba ito? Paninigarilyo ba? Kapuri-puri ba ito? Paninigarilyo ba? Nararapat papurihan ba ito? Kaya nga, pagdating po sa ating Christian liberty, mag-isip tayo ng tama. Mag-isip tayo batay sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng sanlibutan. Nakita natin? Nakuha natin? So ang Kristiyano po, ang lakad ng Christians, kaiba sa lakad ng sanlibutan. Kaya Romans 12 verse 1 and 2, ang sabi sa 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Sapagkat kapag nakiayon ka sa takbo ng sanlibutan, kailanman hindi mo alam kung anong kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay tumatakbo, hindi mo ginamit mong Christian liberty mo ayon sa iyong kagustuhan, hindi mo kailanman alam ang kalooban ng Diyos. Ang dapat magsisi ka. Magbago ka ng isip.
bumalik ka na sa tama. Tumalikod ka na sa mga gawa. Dahil doon mo lamang mapagtanto ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa ating konklusyon, mga kapatid, manalangin tayo, panalangin dumadaig sa sanlibutan. Ipanalangin natin na atin po itong mapanghawakan yung 6 na katangiang yan sa ating paghayo sa sanlibutan ito. Ano mang harapin mo, negosyo man yan, eskwelahan man yan, pagtitinda man yan, pagkikipag-usap man yan, bakasyon man, mag-picnic man, hindi masama ang mag-picnic, basta gamitin natin yung Christian liberty na nababatay dito sa 6 na katangian na itinuturo sa ating Panginoon. Kaya nga apply sa atin dito ang Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth. Kayo ang asin. Yung mga taong yun, pagka ginamit mong Christian liberty mo, sila ba'y mananabik sa iyo sa iyong mga salita? Maganda bang paliwanag mo? Asin ka eh. Pero kung makikiisa ka, wala pong timpla. At ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ipakita mo ang iyong good works upang marami po ang taong tatawag sa Panginoon dahil sa iyong magandang halimbawa. Ipag-pray natin ito. Ipag-pray natin na tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan ito upang hindi tayo madaig ng sanlibutan. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy niyo kaming hinuhubog, patuloy niyo kaming pinalalago. Salamat po sa iyong biyaya sapagkat kayo po nagpapalago sa amin. Kayo po nagbibigay ng katotohanan. Kayo po nagbigay sa amin ng pandinig at puso upang isagawa ang lahat ng aming mga natutunan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.